Rosalinda, Rosalinda. Isang tagay para sa mahal kong biyanan. Dahil sa kanya, magiging tunay na milyonaryo na kami. Ang swerte mo talaga, Beto. Huwag mo kalimutan ang mga tropa natin. Imbitahin mo kami sa kasal mo. Kayong dalawa ang mauuna sa listahan sa araw ng kasal ko sa pangit na babae na yun. Sandali nga, Beto. Ganun ba talaga kapangit yung Abril na yan? Isipin mo na lang ang isang uod na nakasuot ng palda. Mas malala pa nga. Pero dahil anak siya ng isang milyonarya, medyo nagmumukha siyang presentable. Gusto kong makita si Valeria Altamirano. Sino sila? Pakisabi naman sa kanya na nandito si Fedra Perez at mas interesado siyang makita ako kesa sa kahit na sino pa. Maupo muna kayo ron at maghintay. Fedra Perez? Sinong nagpapasok sa kanya? Yung gwardya na naman po, Senyora Valeria. At saka, hindi ko po alam na bawal pumasok dito sa bahay ang babaeng yun. Pero sabi niya interesado kayong makita siya. Ang kapal naman ng mukha mo na bumalik sa bahay ko. Anong kailangan mo? Pumunta ako dito para kunin si Erica. Nababaliw ka na talaga. Kailangan mo siyang ibigay kahit na ayaw mo. Maliban na lang kung gusto mo talaga na idaan ko pa to sa legal na proseso. Gawin mo ang gusto mo. Wala kang makukuha. Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Meron akong dokumento. Mag-almusal na tayo. Umupo ka rito. Bigyan mo na siya ng pagkain. Opo, senyor. Teka. Ganyan ka ba kumain ng almusal? Ganyan siya palaging kumain ng almusal araw-araw. Hindi ko siya pinagsasabihan kasi hindi siya nakikinig sa akin, sa inyo lang. Teka. Hindi ka mayang gagamitin. Hindi maganda yan. Teka. Tingnan mo. Kailangan mong gumamit ng kutsilyo at tinidor. Kutsilyo? Tenedor? Ganyan. Teka. Tutulungan kita. Ganito. Tama, ganyan. Pero hindi pwedeng bumalik ang bata kay Soledad Romero. Diyan ka nagkakamali. Si Soledad Romero ba ang nandito para kuhain siya? Ako ang nandito. Nabasa mo naman. Yan ang habilin ng ama ng bata. Gusto mo ng gulo, ibibigay ko. Hindi ako tulad ni Soledad o Rosalinda. Kaya kong gumawa ng eskandalo, maririnig mo ang apelyido mo at sa pinaka-nakakahiya na paraan. Sa huli, ikaw pa rin ang matatalo, Valeria. Kaya anong gusto mo? Tama ba? Tama yan. Aba. Ang dati kong magandang pulubi, isa na siya ngayong magandang prinsesa. Mag-cheers tayo. Para sa tagumpay mo at saka sa mga araw na gustuhin mong maging kahit sino ka. Anong kailangan niyo, senyora? Kunin mo ang bata. At ibigay mo siya sa senyorita. Teka po, ang bata po? Oo, hindi mo ba naintindihan? Opo, senyora. Pupuntahan ko na po agad. Marunong ka naman pala umintindi sa mga ganitong sitwasyon. Alam kong talo na ako sa laban. Tandaan mo to mabuti, Valeria. Dapat alam mo sa sarili mo na may tatapat rin sa kasamaan. Huwag mo kong pangaralan. Hindi ako mahina.
Kapag gusto kong makuha ang isang bagay, walang makakapigil sa akin. Kahit kailan, hindi mo ako kakayanin sa laban na to at walang mananalo pag gusto kong makuha. Hindi mo ako kakayanin. Ibigay mo! Kinuha ko na rin po ang mga gamit niya. Huwag ka mag-alala, tama na. May mga gamit naman siya sa bahay namin. At yung papa niya, bibilhan siya ng maraming gamit pagkabalik niya dito. At alam mo ba, malapit na. Paalam na, senyora. Senyora, talagang kinuha niya na po ang bata. Huwag kang pakialamera! Lumayas ka! La la la, alam la la la. Si Erica! Nandito na! Diyos ko! Ikaw naman! Salamat sa Diyos! Salamat po! Tita! Tita Soledad! Tignan mo. Diyos ko, Erica! Erica! Nandito na siya ulit, tita. Ang ganda-ganda niya talaga, di ba? Oh, na-miss kita, Erica. Pero teka lang, paano siya pumayag na ibalik si Erica? Si Ate Fedra ang kumuha. Siya ang nakiusap kay Valeria Altamirano. Pero paano mo ginawa yun? Sa akin na yon, tita. Ay, mabuti't kasama niya na ang pamilya niya ngayon. Ay. Salamat, Fedra. Huwag niyo akong pasalamatan, tita. Hindi ko siya ibabalik sa inyo. Ano? Pwede niyo siyang hiramin at lambingin kung gusto niyo. Pero kasi nung oras na kinuha ko si Erica kay Valeria Altamirano, hindi ko siya ibibigay kung kani-kanino lang. Sasamahan ko siya. At saka ako ang mag-aalaga ngayon sa anak ni Fernando Jose. Ngayon, inaagaw mo siya sa akin. Hindi ko naman siya binigay sa'yo, tita. Pero Fedra, akala ko... Sa tingin mo ba, paano ko kaya nakuha ang bata kay Valeria Altamirano? Ewan, hindi ko alam. Itong papel, basahin mo. Binigyan ako ni Fernando Jose ng kapangyarihan para makuha ko ang anak niya. Kailan pa nangyari yan? Noong tumawag siya sa akin nung nakaraan, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyayari, kaya nagpadala siya ng sulat. Pero sa pangalan ko yan, tita. Hindi yan sa'yo. Pero bakit gusto mong kunin ang bata? May pangako kong binitawan. At saka, hindi mo siya pwedeng makuha. Alalahanin mong nakulong ka dahil sa kasong pagpatay. Huwag kang bastos, Fedra! Pero tignan mo, tita mo siya. At alalahanin mo siyang pwedeng tumayong nanay mo. Buti na lang hindi. Hindi ka nila ituturing na magandang halimbawa sa bata, tita. Kaya sa akin na muna ang bata ngayon. Maghahanap ako ng mauupahang apartment para doon kami. Habang wala pa si Fernando Jose, pero ibabalik ko siya sa kanya. Hindi mo na kailangang umupa pa ng apartment. Pwede kang tumira sa apartment sa Polanco. At kung kailangan mo ng pera, gamitin mo ang iniwan sa akin ni Fernando Jose. Kailangan kong bumalik sa Mexico sa lalong madaling panahon. Kailangan kong bumalik. Pinasaya mo ko ngayong araw. Nagsisimula ka ng pumayag. Alam ko na pansamantala lang kung nawala man ang alaala mo. At kahit hindi mo na maibalik, magkakaroon ka ng panibagong buhay at makakasama mo ako. Naranasan mo na bang mahalin, ha, Paloma? Hindi mo ba maalala? Kailan ka huling nahalikan, Paloma? Halik. Rosalinda, Rosalinda. First, I'm very